Ang dapat mong gawin, lumaban ka. Ipaglaban mo kung anong para sa'yo at para sa anak mo. Natural lang sa lalaki ang mga liwa, lalo na kung may pagkukulang ang babae. Wala akong pagkukulang kay Kevin. See? There you go again. Kalimutan mo na yata, kasasabi lang ng doktor. No drama. Thank you for all the love. No other man have ever loved me the way you do. Bakit hindi mo na lang siya iwalayan? Pasensya ka na, Perry. Pati tuloy ikaw na papagsabihan ko na ng problema ko. Okay lang yun. Stella, hindi mo lang naman nakasuki dito eh. Hoy, Stella! Stella, sandali! Saan ka pupunta? Ano yung nakita ko sa loob? Ano yung pahawak-hawak ng kamay? Ano yan? Wala lang yun. Siyempre, nakita ko ng tao na umiiyak, din nilapitan niya ako. Tsaka ikaw may kasalanan, tagal-tagal mo kasing dumating eh. Tuloy, siya na lang yung napagsabihan ko ng mga problema ko, lalo na tungkol dun sa mga sulat ni Dina kay Kevin na hanggang ngayon, tinatago pa rin niya. Okay. Kasalanan ko matraffic? Kasalanan ko? Hoy, alam mo yung asawa mo ha, marami na siyang kasalanan ha. Hindi lang siya, pati si Dina. Sandali nga, saan ba tayo pupunta? Kay Dina, nag-text siya sa akin ng assistant niya. Nakabalik na pala ang ahas. Oh my God! Best friend! Pwede ba ako sumama dyan? Pero meron lang akong maliit na favor sa'yo. Pwede bang gandahan mo yung lines mo? Yung parang mga tipong, Hoy, Dina. Pwede ba nating pag-usapan ng asawa ng bayan? Na asawa ko? Na inaasawa mo? Halika na, sumakay ka na. Paliparin mo na yung kotse. Oh my God, I'm so excited! Halika na. Wait a minute. More close-up, please. Excuse me, makeup. The hair? You're not doing your job! Get out! Can somebody please call me another makeup artist? Jesus Christ. Bilisan nyo. Okay, go. My God. Ayusin mo to. Ay. Faster. Come on. Okay, pose now. Smile. There. Smile. Be the perfect happy bride. Come on. Good. Ano ka ba? Hindi ganyan. Masyado mo ginaganyan yung head. Ayusin mo naman. Close up, please. A little bit more. Smile. Come on. Yan. Tapos. Yan. There. Okay. Go. Okay, perfect. All right, next. Thank you so much. Be careful with the dress, please. Wow! Anong klaseng itsura to? Kung ako yung bride, hindi naman ako papayag na ganito itsura ng bridesmaid ko, di ba? At ano bang ginagawa mo dito? Pinalayas kita, di ba? Ayusan nyo nga to! My God! Ano ba naman yan? Can I have water, please? Ang Water! kapal ng mukha mo? Plastic? Ipokrita? Kung gaano ka kagaling mangumbinsi ng mga tao na paggastos na ng pagpapakasal nila, ganon ka rin kahusay sumira sa relasyon ng may relasyon. Excuse me? Stella, what are you talking about? Pwede ba huwag ka na magkunwari? Traidor ka! Matapos mo akong tarantaduhin noon, pinatawag kita. Tinanggap bilang kaibigan tapos gagaguhin mo lang ako? Oras na makalingat ako, aagawin mo lang pala ako ng asawa? Ano? Ba't ka natahimik? Dahil totoo ang sinasabi ko, di ba? Mga agaw ka! Mga agaw! You know what, Stella? Bilib din ako sa'yo. Ang lakas ng loob mong i-accuse ako with your lies in front of all these people? Hindi mo ba alam na lahat sila pwede mag-witness laban sa'yo kapag ka-idinamanda kita? Hindi ako natatakot. Dahil meron akong katibayan na totoo ang sinasabi ko. Eto ang video na ginawa ni Kevin tungkol sa inyong dalawa. At ito ang nagpapatunay na ikaw ang kabit ng asawa ko. Correct. Are you sure? Binanggit mismo ni Kevin ang pangalan ko as his other woman? Look, Stella.
Ipinaubaya ko na sa'yo si Kevin doon. Kung hindi mo siya nahawakan ng maayos, that's not my fault. I have my own secret lover, and you know that. Alam din ng asawa mo yun dahil magkaibigan sila. Hindi na ako naniniwala sa'yo, Dina. Alam ko naman na kaya hindi mo mapakilala yung secret lover mo dahil isa siyang pamilyadong tao. At yun si Kevin. Hindi kita kailangan paniwalain. I'm just stating facts. As for our friendship, ikaw ang mas dapat tawaging traitor. Pagkatapos kitang tanggapin bilang kaibigan dahil alam naman natin kung saan ka nanggaling. Sa slums. Magagawa mo pa akong bastusin ngayon? Kahit laitin mo pa ang pagiging dating mahirap ko, wala akong pakialam. Dahil hanggat hindi mo tinitigilan ng asawa ko, hindi rin ako titigil sa pag-e-eskandalo sa'yo! Suit yourself, Stella. But I'm warning you. Pag ginawa mo ulit to, baka hindi na ako makapagpigil sa'yo. Now, if you'll excuse me, I have a photo shoot to finish. Guard! Palabasin nga itong dalawang to. Huwag na silang papapasukin. Pag nagpumilit sila, bariling sa ulo. Huwag mong hawakan yung best friend ko. Alis kami. Get back! Tayo po kayo. Now! Alis na talaga kami. Lumayas ka dyan. Halika na, Bes. Grabe siya mag-deny. Nakaka-convince. Hindi pa ako tapos sa kanya. Babalikan ko siya. Mamlabas na po Ang kayo. kulit mo, sasapaling kita eh. Kevin, wake up. Wake up, sweetheart. Wake up. Wake up for your mama. Please. Please. Kevin. Kevin, come on. Wake up. Wake up. Wake up, Kevin. Kumusta na si Kevin? Same. So, did Stella tell you na napagtaasan ko siya ng boses kasi umalis siya na hindi nagpapaalam, kaladkad ang mga apo ko? Intindihin mo na lang siya sa nangyayari sa kanila ngayon. Kailangan naman magpalipas ng sama ng loob ang aking anak. I've always been patient with your daughter. Even Kevin knows that. Kahit nung abala pa siya sa bake shop niya at halos wala siyang oras para sa pamilya niya. Kilala ko ang anak ko. Kaya niyang hatiin ang oras niya. Kahit noon pa, nung araw-araw niya akong pinupuntahan sa palengke. Consistent top honors hanggang sa kolehiyo. You know, I keep reminding her of how my husband left me. And I keep telling her, learn from my experience. At dapat, laging nauuna ang pamilya. Si Kevin ba? Napagsasabihan mo? Nasasabi mo ba sa kanya na kailangan maging tapat siya sa kanyang asawa sa lahat ng oras? Kahit na anong tukso ang dumating sa buhay niya? Kailangan labanan niya? Nasasabi mo ba yun? Men are polygamous by nature. They're never happy with just one partner. You know that. Men are naturally closer to their mothers more than anyone else. They normally follow what their mothers approve of.
Huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw ang marunong mag-Ingles. And anyway, ang gusto ko lang sabihin, kaya nangangaliwa ang mga lalaking anak dahil kinukonsinti ng kanilang mga ina. I really can't get over it, Misha. The way she accused me. Just try to understand her. You know naman where she's coming from. Kahit na! That's so insulting! Ano kala niya sa akin? Limited ang choices? Kung siya, sanay siyang kumain ng pagkain na isang putahe lang, well ako hindi. I don't even eat the same meal twice. Ah, really? Well, ang naaalala ko, you were ready to make a pact with the devil. Mabawi mo lang siya kay Stella. Are you trying to insinuate something? Why are you being so overly sensitive ba? Pinapatawa lang naman kita. It's just funny how our past always comes back to haunt us. Oh well, no one's laughing. Kaya pwede ba, tigilan mo na ako, Misha. Okay. Alam mo kung ano ang totoo sa mga sinasabi ni Stella. Okay. Sensitive. Oh, mga anak, magsikain muna kayo. Ano yan? Yaya, ang dami niyan. We're on a diet. Anong diet? Para na nga kayo mga barbecue diet. Thank you so much, Yay. Anyway, wait. Alam mo, mag-rest ka na muna. Baka magkasakit ka ulit. Ay, naku, anak. Mas lalo akong magkakasakit pag wala akong ginawa. Sige, manood ka na muna ng TV. May pinag-uusapan pa kami. Okay. Okay? Thank you, Yay. Napakaswerte mo talaga sa yaya, no? Ako, parang wala nga tumagal na yaya sa akin. I wonder why. Hey, it's not my fault. It's my mom's. Oo nga, sinabi mo nga. Speaking of moms, asan yung mom mo? Well, the last I heard, she was in Europe. What part? No. But it's okay. Who needs a mother when you have a perfect yaya? Anyway, balikan natin si Stella. Oh, please. Ayoko na siyang pag-usapan, lalo lang masisira ang araw ko. Say that again? Stella went to your studio and accused you of stealing her husband? Yes, Tia. The nerve. Kapal talaga ng babaeng yun. Makikita niya. Manda siya sa akin. Tia, what are you gonna do? Pwes, ipamumukha ko sa kanya kung bakit siya gustong iwan ng anak ko. Hiyang-hiya ako sa ginawa mo kay Dina. Bigla mo na lang siyang sinugod para pagbintangan. Mga walang breeding lang ang gumagawa nun. Talaga, Mama? Eh, paano naman yung mga babaeng kumakabit sa asawa na may asawa? Yun ba ang tinatawag na may breeding? Mga palengkera lang ang sumusugod sa kaaway. Ang mga may class, we never lose our poise. Especially in front of our husbands' mistresses. It's too demeaning. Ano ang gusto niyong gawin ko? Manahimik? Hayaan ko na lang lokohin ako na asawa ko? Ang gusto ko, magkaroon ka ng pride. Pag ayaw na sa'yo ng lalaki, huwag ka nang maghabol. Look at me. Nung mambabae ang asawa ko, pinabayaan ko lang siya. I didn't shed a tear, not a drop. Pero kayo na rin ho may sabi. Hindi niyo mahal ang papa ni Kevin. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi niyo siya pinaglaban. Ako, mahal na mahal ko ang anak niyo. At gagawin ko ang lahat para lang ipaglaban siya. Kahit sino pang makapangga ko, paglalaban ko siya.
So, Tita, how was your talk with Stella? Like I said, I was going to put her in her proper place, and I did. Really? I thought you lost your cool kaya ka nagdiyang lumabas at kumain. Ako, maapektuhan. At my age, nothing can daunt me. How I wish ikaw ang babaeng sasamahan ng anak ko. Sorry to burst your bubble, Tia, pero as I've said, may boyfriend na ako. Kung hindi ikaw ang magiging bagong manugang ko, sino? I'm sorry, Tita, pero hindi ko rin talaga alam. Ay nako, pinaandara na naman ako ng biyanan mo kahapon. Ha? Nagtalo kayo? Oo, ipinamumukha ba naman sa akin na mas mataas siya at mas mababa ako? Ay nako, in-English ako ng in-English. Ito oh, baon mo. Kahit na nagtatagalog na ako, English pa rin siya ng English. Akala ba niya? Nako, kaya pinatulang ko. Ha? Eh, anong ginawa niyo? Sinabunutan niyo siya? Mas masahol pa dun. In-English ko ng diretso. With matching accent pa. Akala niya masisindak niya ako sa English niya. Ay, naku, sorry na lang siya. Mas sosyal yata ang school ko. Pero, teka muna anak. Kumusta nga pala yung pag-uusap ninyo ni Dina? Napaamin mo ba siya? Nakakainis nga ho eh. Ayaw umamin. Eh, anong susunod na plano mo? Maghahanap ako ng ebidensya laban sa kanya. At yun ang isasampal ko sa mukha niya. Sabihin mo na sa akin ng totoo para malaman ko na at makamove on na ako. Stella, I told you, nothing's happening between Dina and Kevin. Kung ano man nangyari before, that was a long time ago. They're just friends now. Stella, you're like a sister to me. And sisters don't lie to each other, right? Eh, teka, paano kung tinataguan ka lang ni Dina? Well, if that's true, ang galing ni Dina for me not to know. Pero don't worry. Kung may malaman man ako, I'll let you know. Promise. Okay? Saan ko yan, ha? Of course. Teka lang, I have an idea. Why don't we ask Kevin's best friend, si Luke? I'm sure may alam siya tungkol sa mistress ni Kevin. Luke, maawa ka kay Stella. Tell her what you know. Is Kevin having an affair with Dina? What? Wala talaga. Stella, Kevin really loves you. Believe me. Kung mahal talaga ako ni Kevin, bakit niya ako iiwan? Stella, wait. Galing na rito si Stella at si Misha. Oo. Ay, yung kaibigan mo pa mismo ang nagtatanong. Pagsabihan mo, yung kaibigan mo, baka madisto kayo. Ang swerte mo naman sa kaibigan, Kevin.
Lahat sila pinagtatakpan ka. Wala nga akong niisa sa kanilang maibigan na kwento tungkol sa inyo ni Dina eh. Stella? Papa, Nagpa-schedule agad ako ng next available flight after we talked. pasensya na kayo, hindi ko kayo nasabihan kagad ha. Akala ko naman ho kasi naibalita na sa inyo ni Mama. Matagal na kaming hindi nag-uusap ni Amanda. Kumusta na siya? Eto, matapos ng mahabang operasyon niya, hindi na siya nagkamalay ulit. Hindi nga daw alam ng doktor kung magigising pa siya eh. Ang kaibigan mo. Hello? Are you out of your mind? Bakit kailangan mo pang samahan si Stella with Luke? Paano kung naratel yung tao at biglang napaamin? I'm sorry. I didn't think of that. Don't worry, wala naman nalaman si Stella. And hello? Napagalitan ka na naman. Hayaan mo siya. Yaya, 68 strokes pa lang. Dapat 100, diba? Oo nga, eto na. Mabuti naman at okay lang ang mga apo ko. How about you? How are you coping? Okay naman ako. That's good. Yes, yeah. Pa, bakit ho nangangaliwa ang mga lalaki? Bakit? Bakit hindi sila nakukontento sa isa? Malamang maghanap ng iba ang lalaki kapag hindi na siya masaya. Kapag may mga nagiging shortcomings na babae. Ako pa ho bang may pagkukulang? Pagkatapos ng napakaraming sakripisyo na ginawa ko, sa akin pa rin ho ba ang mali? Mismo ka na. Megan, wala na tayo. Pag-break ba, bawal na magtikiman? Gusto ko may managot sa umapi sa akin. At mangyayari lang yun kapag nahulit nakilala ko na kung sino ang kabit ni Kevin. Baboy! Hayop ka! Sinasabi ko na nga ba ikaw yan eh! Sinasabi ko na nga ba! Hayop! Kawawa naman ang anak ko, Perry. Akala ko, maganda naging buhay niya. Hindi pala. Huwag ko kayong mag-alala, Ninong. Hindi ko siya pababayaan.